So matapos ngang ipadetain ng Senate Committee on Justice and Human Rights na kung saan iniutos ni Senator Estrada na ipadetain si Franz Ruiz sa loob ng Senado habang hindi pa natatapos yung isinasagawang Senate hearing dito sa kaso ni LV Vergara, may mga ibang tao na akala nila nabigyan na ng hustisya si LV. Hindi pa po. Itong detention na ipinataw ng Senate Committee kay Franz Ruiz ay temporary lang at wala itong kinalaman sa magiging hatol ng korte kapag ka nagsimula na yung paglilitis dito sa kaso ni LV Vergara. Itong detention na iniutos ng committee ng Senado ay dahil sa contempt na sinasabi nila. Ito yung para sa committee ay mga paiba-ibang mga sagot ni Franz Ruiz during the hearings na naisagawa na nila at nakikitaan nga nila na itong si Franz Ruiz ay nagsisinungaling sa mga sagot niya. At ito ang rason na nagdesisyon itong mga miyembro ng Committee ng Justice and Human Rights na pinangungunahan ni Senator Francis Tolentino na i-charge for contempt o pagsisinungaling si Franz Ruiz. Pero sabi ko nga kanina, temporary detention lang ito. Anytime pwede itong i-lift ng Senado. Ngayon, pwede rin ang mangyari, mananatili siyang nakadetain sa loob ng Senado hanggat hindi natatapos ang Senate hearing dito sa kaso ni LV Vergara. Itong Senate hearing, hindi ito isang paglilitis. Hindi rin sila mga husgado at lalong hindi ito isang korte. Yung contempt issue na chinarge nila kay Franz Ruiz ay bilang parusa sa kanyang pagsisinungaling sa mga tanong na ibinabato sa kanya na kung saan paiba-iba yung mga sagot niya at halatang nagsisinungaling siya. Hindi po ito isang hatol, isa itong parusa. So it does not necessarily mean na dahil na-charge ng contempt si Franz Ruiz, ibig sabihin nito ay hinatulan na siyang guilty ng korte. Hindi pa po. Sa ngayon kasi hindi pa nagsisimula ang paglilitis sa kaso ni LV Vergara. In fact, hindi pa tapos yung preliminary investigation dito sa mga reklamong isinampa laban sa mga Ruiz. So wala pang hatol. Kaya hindi natin masasabi na may hustisya na sa nangyari kay LV Vergara. Sabi ko nga sa mga nagdaang video ko, itong Senate hearing, kadalasan ginagawa nila ito in aid of legislation. Kumbaga sa pamamagitan ng pagsasagawa nila ng mga ganitong klaseng mga hearings, nalalaman ng mga senador ang buod o ang totoong mga kwento sa mga sangkot sa mga kasong dinidinig nila. Ngayon, isinasagawa nila ito para nga ma-improve kung meron ng kasalukuyang batas na tungkol sa anumang kasong dinidinig nila o di kaya ay pwede nilang baguhin o dagdagan yung batas para mas magiging makabuluhan yung mga batas natin. Ito ang rason kung bakit nagkakaroon sila ng Senate hearing at hindi ito para hatulan kung sino ang guilty or kung sino ang inosente. So katulad dito sa isinasagawa nilang hearing sa kaso ni LV Vergara, nasilip ni Senator Tulfo yung isang provision sa kasambahay law na kung saan nakalagay doon ang magiging parusa kapag ang isang kasambahay ay nahatulan sa kasong qualified theft. So ayon na kay Senator Tulfo, kailangan baguhin ito dahil anti-poor itong patungkol sa qualified theft na nasa kasambahay law. Mas malaki rin kasi ang parusa ng qualified theft kesa sa ordinary or regular theft o yung ordinaryong pagnanakaw. Ayon kasi kay Senator Tulfo, itong qualified theft sa kasambahay law ay parang mas nagbibigay ng pabor sa mga amo. So pwede itong gamitin ng mga mapang-abusong mga amo laban sa kanilang mga kasambahay. Pwede silang gumawa ng kwento at sampahan ng kaso yung kasambahay kahit hindi naman ito nagnakaw. O di kaya, pwede nila itong gawing panakot sa mga kasambahay na anytime pwede nilang sampahan ng kasong qualified theft ang isang kasambahay. Pwede rin nilang taniman ng ebidensya ang kasambahay para magkaroon sila ng rason na sampahan ng kaso na qualified theft ang isang kasambahay. Pag sinabi kasi natin qualified theft, ito yung pagnanakaw na kung saan ang taong nagnakaw ay pinagkakatiwalaan mo. Ito yung mako-consider na qualified theft. Kaya para kay Senator Tulfo, kailangan baguhin or amyendahan itong nakalagay sa kasambahay law. Dahil kumbaga, hindi patas ang nakasaad dito tungkol sa qualified theft na sinasabi. So isa ito sa mga dahilan na kung saan naungkat itong tungkol sa qualified theft dahil sa Senate hearing sa kaso ni LV Vergara. So ganito yung isa sa mga importansya kaya nagkakaroon ng Senate hearing in aid of legislation. Pero ang magandang balita naman dito sa kaso ni LV Vergara, kung dito pa lang sa Senate hearing ay nakikitaan na ng pagsisinungaling itong si Franz Ruiz, malamang pagdating sa husgado kapag ka nagkaroon ito ng paglilitis, more or less, kasi on record yung lahat ng mga sinabi niya sa Senate hearing. So kung babaguhin man niya yung mga sinabi niya, sa mismong paglilitis na, maku-question na yung credibility niya at makakaapekto ito sa magiging desisyon ng korte. And one more thing, maganda rin na si LV Vergara ay handang labanan ang mga amo niya
para mabigyan siya ng hustisya. Nung pagkatapos kasi ng hearing kahapon, nagkita sina LV Vergara at si Senator Estrada. At niyakap niya si Senator Estrada at sinabi niya, lalaban siya. Compared to other departments of the general government basically. Baka sabi rin po kay Sir Robin kasi Okay. Wala si Sir Robin eh. So tanggalin na natin sa isipan natin na may namumuong pag-aareglo between sa Vergara family at sa pamilyang Ruiz. Desidido ang pamilyang Vergara na ituloy ang kaso nila laban sa mga Ruiz. At desidido rin sila na maparusahan ang mga Ruiz dahil sa pagmamaltratong ginawa nila kay LV Vergara. At sana magbibigay din ito ng lakas ng loob sa iba pang mga kasambahay sa buong Pilipinas na nakakaranas din ng pagmamaltrato at nananahimik lang sila. Sana makitaan nyo ng courage at strength si LV Vergara na talagang palaban para mabigyan siya ng hustisya. Ang tanging inaasahan na lang natin na sana mabigyan ng mahigpit na proteksyon hindi lang si LV Vergara kung hindi pati yung mga testigo dahil napaka-importante ang mga magiging salaysay nila kapag ka nag-umpisa na yung paglilitis. Kailangan talagang maproteksyonan sila, lalong-lalo na si LV Vergara. Dahil kung may masamang mangyari kay LV Vergara, wala na yung kaso. Hindi na matutuloy ang kaso dahil wala na ang biktima. Kaya sana gawin lahat ng ating mga otoridad na mabigyan ng mahigpit at sapat na proteksyon si LV Vergara, pati na yung mga testigo. Dahil alam natin wala silang kakayahan para proteksyonan yung mga sarili nila. Kaya sana yung tulong na inaasahan nila sa ating mga otoridad ay maibigay sa kanila ng maayos. At hindi sana maimpluwensyahan ang ating mga otoridad dahil natingin natin maimpluwensya rin at makapangyarihan itong pamilyang Ruiz. Sa ngayon, mananatiling nakadetain si Franz Ruiz sa loob ng Senado. Hindi na kasi itinuloy ng Senado na ilagay sana siya sa Pasay City Jail. Instead, i-detain na lang siya doon mismo sa loob ng Senate Building. Okay na rin ito. Ang importante, hawak nila si Mrs. Franz Ruiz para anytime na magkakaroon ng hearing at kakailanganin ang presensya ni Mrs. Franz Ruiz, hindi na ito pwedeng humindi. Yung asawa ni Mrs. Franz Ruiz na si Mr. Jerry Ruiz, hindi nila isinama na i-detain sa Senado dahil ayon sa mga committee members ng Senate Committee on Justice and Human Rights, less guilty itong asawa ni Mrs. Ruiz sa panggugulpe at pagmamaltrato kay LV Vergara. At ayon din sa mga testigo, ang kadalasang binabanggit nila na gumagawa ng panggugulpe kay LV Vergara ay si Mrs. Franz Ruiz. This is the reason why si Mrs. Franz Ruiz lang ang chinarge ng committee ng contempt at napagpasyahan nilang i-detain. Again, abangan natin ang susunod na hearing dito sa kaso ni LV Vergara at kung ano ang magiging development sa isinampang reklamo laban sa pamilyang Ruiz na ngayon ay nasa preliminary investigation stage pa. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panunood at pagsuporta dito sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi and God bless.